Makakakuha ang Iran ng 300 bilyong dolyar para sa muling pagbangon matapos ang digmaan. Kailangan ding iurong ng Israel ang tropa nila mula Lebanon at wag nang atakihin ang Hezbollah. Mananatiling may bayad ang pagdaan ng barko sa kipot ng Hormuz. Bukod dito, aalisin ang lahat ng sanksyon kabilang ang sa United Nations at ilalabas ang na-freeze na ari-ariya ng Iran. Una, ang mga Arabang media at ngayon pati na rin ang mga Amerikanong media ay naglatala ng mismong kasunduan tungkol sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. At sa pagbasa nito, talagang mapapamulagat ka. Hindi pa naranasan ng Amerika ang ganitong kabiguan at kahihiyan, lalo na ang Israel. Ang kasunduan ay may 14 na puntos, karamihan ukol sa mga konsesyon ng Estados Unidos at benepisyong makukuha ng Iran. Bilang kapalit, nangako ang Iran na magnegosasyon sa nuclear program nila. Kinumpirma rin ni Trump na magkakaroon ng 300 bilyong dolyar na pondo para sa Iran. Ngunit hindi raw mismo ang Estados Unidos ang mapupondo, kundi mga pribadong negosyante na tutulong sa muling pagbangon ng Iran matapos ang digmaan. Sa Israel, pigilin nga ang lahat dahil isinusuko ng kasunduang ito ang interes ng kaalyado ng US. Halimbawa, kahit banta pa rin ang Hezbollah, kailangan pa ring iurom ng Israel ang kanilang tropa mula sa Lebanon. Sinasabing ito ang magiging unang pagsubok sa pagiging makatotohanan ng kasunduan na hiniling ng mga Iranian at pumayag dito si Trump. Sige, sa episode na ito, talakayin natin ang kasunduan ng Iran at Estados Unidos na lumabas sa pandaigdigang media. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, mag-comment at mag-subscribe din sa aking Telegram channel. Pechi News, may link sa video description. Magsisimula ako sa pahayag ni Donald Trump. Kahapon, sinabi niyang malapit nang makita ng lahat ang kasunduan ng Iran at Estados Unidos na pipirmahan sa Biyernes. At noong panahong iyon, inilathala ng Arabong pahayagan na Al Arabiya at ngayon pati na rin ng CNN at Reuters ang mismong draft ng kasunduan. At dati na rin iniulat ng Reuters na ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay naglalaman ng pagbuo ng isang investment fund na nagkakahalaga ng 300 bilyong dolyar. Ito ay isang pribadong mekanismo ng pamumuhunan, hindi programa ng gobyerno para sa muling pagtatay o pagbibigay ng grant. Ibig sabihin, si Trump ang nagpasimuno ng paraan kung saan ang mga kumpanya mismo ang kailangang mag-ambag at magbayad sa Iran bilang kabayaran sa digmaan ng Iran. Inasahan na ang mga kumpanya mula sa Estados Unidos, mga bansa sa Golpong Persiko, Asya, Timog Amerika at Aprika ay maaring lumahok sa pagpupundo. At ngayon, tusong sinabi ni Trump na hindi ito lubos na totoo. Siyempre, makakakuha ng pera ang Iran pero hindi magbibigay ang Estados Unidos. CP, alam mo, pwedeng gawin ng mga tao kung gusto nila. Anong dapat namin gawin? Ipagbawal sa iba na mag-invest pero hindi sasali ang Estados Unidos sa pagpopondo at hindi magbibigay kahit 10 sentimo para dito. Oo, ipagbawal sa iba na mag-invest pero hindi sasali ang Estados Unidos sa pagpopondo at hindi magbibigay kahit 10 sentimo para dito. Oo, pero dati nang ngalaman na kahit ang unang pag-unfreeze ng mga asset ng Iran ay formal ding gagawin hindi ng Estados Unidos kundi ng Qatar at United Arab Emirates. Pero de facto, ito ay dahil talaga sa banta. Dahil sa US sanctions, matagal nang na-freeze ang mga asset na ito. At alam ng lahat na kung walang mga konsesyon ni Donald Trump, walang makukuha ang Iran. Ngayon, dumako tayo sa dokumento. Ang Memorandum of Understanding ay binubuo ng 14 na puntos. At nakakaparadoha, pero ang bersyon na inilalatala ngayon ng Al Arabi at ng mga Amerikanong media ay halos kapareho ng inilatala ng mga Iranian media noong nakaraang linggo. Ibig sabihin, malaking bahagi nito ay totoo talaga. Agad kong sinabi na matapos lumabas sa media, nilinaw ng mga Amerikano na may ilang formulasyon sa kasunduan na inaayos pa, kaya posible itong magbago mula sa inilatalang bersyon. Hindi ko na pahahabain, babasahin ko na agad ang mismong kasunduan. Heto ang buong draft ng kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Punto 1. Ang Islamikong Republika ng Iran at ang Estados Unidos ng Amerika kasama ang kanilang mga kaalyado sa kasalukuyang digmaan ay nagpapahayag pagkatapos ng paglagda ng kasalukuyang memorandum ng pagkakaunawaan tungkol sa agarang at pinal na pagtigil ng digmaan sa lahat ng mga front kabilang ang Lebanon at nangangakong mula ngayon ay hindi na magsasagawa ng anumang mapanlabang kilos laban sa isa't isa at magpipigil sa pagbabanta o paggamit ng puwersa laban sa isa't isa. Punto 2. Nangako ang Iran at Estados Unidos na igalang ang soberanya at integridad ng teritoryo ng isa't isa at iiwas sa panghihimasok sa panloob na usapin. Ikatlo,
Ikatlo, nangangako ang Iran at Estados Unidos na magsagawa ng negosasyon at makamit ang pinal na kasunduan sa loob ng hindi hihigit sa 60 araw, ngunit may posibilidad ng pagpapalawig kung makakasundo ang magkabilang panig. Ibig sabihin, malinaw na tatagal lang buwan ang mga negosasyong ito. Pang-apat, kaagad pagkatapos lagdaan ang memorandum na ito, aalisin ng Estados Unidos ang blokadang pandag at pipigilan ang anumang pakikialam o hadlang laban sa Islamikong Republika ng Iran at ibabalik ang buong operasyon ng paglalayag sa loob ng hindi hihigit sa 30 araw. Ang dami ng paglalayag ay dapat proporsyonal sa naunang paglalayar ng Iran bago ang digmaan. Nangako rin ang Estados Unidos na alisin ang kanilang tropa sa mga kalapit na lugar sa loob ng 30 araw matapos mapirmahan ang pinal na kasunduan. Panglima, pagkapirma sa memorandum, agad kikilos ang Iran para masigurong muling magsisimula sa loob ng 30 araw ang paglalayag ng mga barkong pangkalakalan sa kipot ng Hormuz papuntang Dagat Oman at pabalik gaya ng dati bago ang digmaan. Isinasalang-alang ang pangangailangang alisin ang teknikal na hadlang at ineutralisa ng Iran ang mga mina. Pang-anim, nanggangako ang Estados Unidos kasama ang kanilang mga regional na katuwang na bumuo ng isang planong na pagkasunduan ng magkabilang panig para sa muling pagbangon at pang-ekonomiyang pag-unlad ng Islamikong Republika ng Iran na tinitiyak ang pondo na hindi bababa sa 300 bilyong dolyar. Ang mga mekanismo para sa pagpapatupad ng planong ito sa ilalim ng pinal na kasunduan ay bubuin sa loob ng 60 araw. Pang-pito, nanggangako ang Estados Unidos na ititigil ayon sa schedule na mapagkakasunduan sa ilalim ng pinal na kasunduan ang lahat ng uri ng sanksyon na kasalukuyang ipinapataw laban sa Iran, kabilang ang mga resolusyon ng United Nations Security Council at ng Board of Governors ng International Atomic Energy Agency, pati na rin ang lahat ng unilateral na parusa ng Estados Unidos, parehong pangunahing at sekundaryang parusa. Kung hindi mo naintindihan, ang ibig sabihin nito ay lahat ng sanksyon, kahit ano paman at saan mang bahagi ng mundo, ay kailangang alisin. Ibig sabihin, tatanggalin lahat ng limitasyon sa Iran. Ikawalo, inulit ng Iran na hinding-hindi sila gagawa ng sandatang nuklear. Nagkasundo ang Iran at Estados Unidos ng kapalaran ng pinagyamang uranium at lahat ng iba pang mga usaping na pagkasunduan na may kaugnayan sa programang nuklear, kabilang ang mga pangangailangang nuklear ng Iran, ay maayos na ayusin sa pinal na kasunduan na bubuin pa sa loob ng susunod na 60 araw. Ikasyam, nagkasundo ang Iran at Estados Unidos na panatilihin ang status quo hanggang sa pinal na kasunduan. Panatilihin ng Iran ang status quo sa programang nuklear nito at hindi magpapataw ng bagong sanksyon laban sa Iran o magpapalakas ng mga puwersa nito sa reyon ng Estados Unidos. Ito ay ganap na pagkatalo para sa Estados Unidos ng Amerika. Ibig sabihin malinaw na itinakda ng Iran hanggat walang napipirmahang pinal na kasunduan na dapat nilang buuin sa susunod na 60 araw, mananatiling aktibo ang kanilang programang nuklear. Patuloy lang itong gumagana ng maayos. At ang mga Amerikano ay nangangakong sa anumang paraan, una, hindi gagalawin ang programang nuklear na ito at pangalawa, hindi magpapataw ng anumang mga parusa dahil patuloy pa rin itong umiiral. Nanggangako ang Estados Unidos na agad magbibigay ng paintulot ang kanilang kagawaran ng pananalapi matapos mapirmahan ang memorandum at bago tanggalin ang mga sanksyon. Pag-export ng krudong langis ng Iran, mga produktong petrochemical nito at mga deribatibo ng mga ito at lahat ng kaugnay na serbisyo gaya ng pagbabangko, insurance at transportasyon. Ika-11, nangangako ang Estados Unidos na kapag umusad ang negosasyon para sa pinal na kasunduan, ang mga na-freeze o nilimitahang pondo at ari-arian ng Iran ay ilalabas at magagamit. Ang mga pondong ito, kahit na nasa pangunahing account o nailipat na, ay gagamitin para sa anumang pinal na bayad sa tatanggap na itatalaga ng Bangko Sentral ng Iran at magiging ganap na magagamit. Nangako ang Estados Unidos na maglalabas ng lahat ng kinakailangang pahintulot at lisensya. Ibig sabihin nito ay tuluyang alisin ang pagyelo sa lahat ng ari-arian ng Iran. Ika-12, nagkasundo ang Iran at Estados Unidos na lumika ng mekanismo para subaybayan ang matagumpay na pagpapatupad at ang pagsunod sa pinal na kasunduan sa hinaharap. Ika-13, pagkatapos mapirmahan ang kasalukuyang memorandum at makuha ang garantiya ukol sa pagsisimula ng pagpapatupad ng ika-4, ika-5, ika-10 at ika-11 na mga artikulo ng kasalukuyang memorandum at ang patuloy na pagsasakatuparan ng mga hakbang na ito, papasok ang Iran at Estados Unidos sa negosasyon para sa pagbuo ng pinal na kasunduan. Eksklusibo lamang sa natitirang mga artikulo. At ang huling punto, aprubahan ang pinal na kasunduan sa pamamagitan ng nagbubuklod na resolusyon ng Konseho ng Seguridad na nakakaisang bansa.
Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat idagdag. Hindi ko rin masabing tagumpay ito ng Estados Unidos. Dahil sa puntong ito, wala talagang nakuha ang Estados Unidos. Wala talaga, maliban sa pangakong ipagpapatuloy ang negosasyon tungkol sa nuclear program. Siguradong hindi pa naranasan ng Amerika ang ganitong kalaking pagkabigo. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. May Patreon, Buy Me a Coffee, Crypto Wallet, bank details at YouTube sponsorship. Piliin ang format na komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.